Good morning mga katsokaran. Isang mapagpalang araw po muli para sa atin lahat. Update lamang po sa ngayong araw na ito. Kagigising ko lamang po at alas 6 ng umaga. Galing po tayo sa Lamayan, kaya medyo puyat na naman po. Pero kailangan rin po natin gumising ng maaga para makapagpasikaso dito sa bahay. So, ito na po ang update natin sa pagpapagawa ng kwarto ng dalawa. At syempre isasama ko kayo mga katsokaran. Sama ka, tara. So ito po ang natapos kagabi, kahapon na ginawa. Yung pong ceiling, pisame sa may pinakalabas ng bahay, ng bintana. Tapos ito na sara na po. Medyo ito po hindi pa po sinara kasi dito kukuha pa po, kumbaga may nilalagay pa po silang mga gamit para may mailagay pang gamit dito. Yan, I mean. Tapos itong flooring po ay hindi pa na yung papako na i-fix. So yan, yun po. Tsaka yung hagdan nga po pala, meron na po tayong hagdan, nakakabalik na po tayo dito sa taas. Yan po mga natapos nila kagabi. Itong liso, yan. Ngayon po, hindi ko po sure kung ano ang gagawin nila, pero sa tingin ko ay yung walling tsaka yung electrical. So yun, si Riley nakapalik na dito kagabi. Kasama ko po siya nung sinundo ko siya galing school. Kinuha na kasi namin yung gamit ni Maddie, yung mga uniform, dahil may pasok siya ngayong araw na ito ngayong umaga, kaya ihahatid ko po siya. Kukunin ko siya dun kila Ate Tay para ihatid sa school. Tapos yun, si Riley pa lang ang nakakapanik dito. Tsaka si Kaylee, si Maddie hindi pa po. So yun mga katsokaran, good morning. Wow, katakutan. Maraming salamat po muli sa inyong pagsuporta at pagtangkilik. Yun, ayun, maraming salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsawa, lagi kayo nandyan at nakasuporta, naka-open ang heart para sa pagmamahal. Ayan, let's go. Baba po muna tayo. Ayan yung hagdan. Nakaka-irita kasi ang dami, ang kalat talaga, ang kalat pa. Tapos yung dalawa, kasi lalo si Maddie gusto nang umuwi para dito makatulog. Syempre hindi sanay sa masyadong matagal sa ibang bahay yun. Tapos dito lang po ako natutulog. Nililinis ko yan, nilalampaso namin kasi yan, sige, tulog pa. Yun, talagang ganon, sacrifice. Pagkatapos naman ito magiging masaya na makakatulog na kami na maayos, diba? Yun, kagaya nga po nung nasabi ko sa inyo, hindi lang naman tong content na to para dun sa pagpapagawa ng bahay natin. Kumbaga ito pang-araw-araw ding buhay, mga nagaganap. Nag-alarm ako alas 7, pero nauna ko pang magising yung alarm. Katulad nga po ngayon, isa po sa gagawin natin ay pumunta sa babahay na luma kasi may nakatapak ako ng kamatis. Ala ko, just buti na lang kamatis lang. Kumbaga may pinapacheck si Kuya Junior na pangalan niya sa listahan ng TODA na magbibigyan ng ayuda, to make it sure lang na nandun siya bago siya pumunta ng City Hall. Kaya ka naman pumunta siya ng City Hall tapos hindi pa na sure, diba? Kaya sabi ko sa kanya, checkin ko, gigising ako maaga para ma-check yung pangalan niya kung nandun nga siya. So let's go.
station dito sa pabahay. Kasi nandito yung listahan ng mga ano eh. Ayan, listahan ng mga kasali dun sa may bibigyan ng ayuda. Alam ko ito yung mga yan yung listahan ng mga pumirma. Mga pirma yung nakasulat, hindi naman type, hindi naman nakaprint. So ito lang yung ano. Ang sabi nila kapag nakalista dyan, kasali sa ayuda. So ang kuya ko hindi kasali dahil hindi naman siya pumirma dyan. Ayan, mga pirma namin yan. So let's go. Yun na lang ipapaliwanag ko sa kuya ko. Pagka hindi nakalista ron, hindi kasali, di ba? Oo. Kasi pinatatanong ng kuya ko, may nagbigay sa kanya ng form. Sabi ko, kung ikaw naman, hindi ka ako pumila ron sa lisensya. Di ba dati tayo? Ako din no kasali. Ay, hindi ka rin napasali. Ako nga dyan, nakalista ako sa Kasi wala, sa kasi nung ano yan, di ba may meeting? Nung general meeting. Pagkatapos nun, miniting naman yung Castañeda. Pagkatapos nun, bigla may nagpatawag ng tao. Si Neil Cruz ba yun? Kaso hindi naman printy. Yan yung pirma namin eh. Dapat Hindi, kasali ko. Yung kuya ko, pinatatanong lang ng kuya ko. Sabi ko, pagka hindi ka nakapirma ron, wala. Wala. Ako daw nakapirma eh. So nga eh. Wala ako, officer pa ako. Pre. Sige. Kailan naman na kuya mo? Sabado. Pero ang pinagbasihan ng nagbigay ng ayuda ay yung master list. So kahit hindi po nakapirma ang kuya ko dyan, ay nakatanggap po siya ng ayuda. Alright. Ayan, start ulit si Piwi. At saka yung kanyang tropa. Ang balak ay sara na itong harap. Tatakpan na. Tapos pinanik na rin yung mga hardiplex. Sabi ko kasi sa kanya i-prioritize na rin itong itaas para kahit papano yung ibang gamit namin maipanik dito. Si Madi gusto nang umuwi eh. Kaya pipilitin nilang maging maayos na tong itaas. Yan, pinanik na nga yung mga hardiplex. At isasara to paulit-ulit. Yan. Okay, ngayon naman po ay si Riley naman, si Maddie naman po ang ating susunduin kila sa tita Tay niya at para ihatid sa school. May pasok po si Maddie ngayon. Hulog pa. Tubig mo. Hindi ko kasi. Ha?
Lalagyan mo? Dadaling ko na ron. Ha? Oh, may tubig ka na? Umaga kayo. Hawakan ko na? Hawakan mo na. Hawak ko ba? Kumawon. Hawakan mo na. Hawakan mo na nga ito. Paano yung... Pinexo ko na ito. Ayun, time check. Alas 3 na po ng... alas 3 na ba? Basta. Kababalik lang po namin. Actually galing po kami sa city sa may Linchanco sa may kabilang na botas para kumuha nung konting ayuda sa mga tricycle driver tsaka operator. So inabot kami ron ng merong 5 oras kasi kanina mga alas 9 pa ako nandoon eh. Alas 10 ganon o 4 ganyan. 4 na oras. So inabot kami ng ganon ni Piwi. Kasama ko siya sa pilahan. Dahil inabutan kami ng break time para kumain yung mga DSWD. Kaya hinintay muna namin. So pagbalik namin, ito yung nagawa, yung kakabitan ng mga Hardiplex. Naku, naputol-tolo. Kakabitan ng Hardiplex. Ayan. Saka ito nakakabit na na lagyan na ng
pader yung harap ng bahay. Si Tiwe naman ay bumili na ng pang electrical. Ito na lang pala, no? Wala. Inaayos na yung lalagyan ng Ardiplex. So ito ang magiging taas ng kisame. Para yung hindi masyadong mainit, yung sa hindi masyadong tutok sa yung sa yero, yung pinakakisame. Pinawalis na rin natin yung bubong, mga kalat-kalat. Ano, nakakunan pa oh. Ang baso to lahat sa bote. Handle. Holder. Ay, sige, ano lang. Ano lang, meron na lang. Cool kasi. Ay, ilaw naman yung electrical, yung ikakabit. Kasi lalagyan na ng ng natawag dito. Patay na siya? Oo, patay na siya. Lagyan na ng double wall. Ito yung this. Ano yung flashing? Flashing. Ayan, alas 6 na ng gabi at punta tayo dun sa sa ating kapatid. Puntahan muna natin Dalaw. Tapos maya susunduin ko naman si Riley. Let's go. Kay Riley, doon kay mamaya pa pala susunod si Riley. Mga 6:30. Tambay muna tayo doon kila ate ko. Wala tayo masyadong nakunan sa paggawa kasi nga umalis tayo. Hindi rin masyado nakagawa dahil nga
Pogi. Hindi. Yun nga, kaya nga lalakad natin panggat baka maya magipit kayo, makapamimili kayo kung saan. Kumbaga, agahan nyo na. Kumbaga, setting pretty na lang kayo. Sinasabihan kita niyan, matagal na, ayan sen. Pero, ay charot. Tapos magbibigay na lang sa Oo. Si Kuya Anay, nakikiramay. Ang tito ni Kapanalig at saka ni parang JP. Yung penalty. Kapatid po yan ni daddy ni La JP, ni Toto, ni Louie. Ngayon po, nag-uusap, pinapayuhan ni Dico at ni ate ko, si Ayasen. Yung anak po ni ito po yung anak ni Kuya Ompong, ni Ompong. Kung ano ba yung dapat gawin para hanggat maaga, okay na. Para sa mga darating na araw, sa araw ng libing, ay wala nang problema. Kumbaga, flow na lang ng flow. Maganda na. Pati yung misa, pati yung oras, inaayos na namin. Gulay. Baka iba yung ano, magkano ko nila? 17. 17. Yun. At shout out, ito po yung bunsong anak ni Ompong. At ito naman po yung anak ng ating kaibigan ni si 40 days. Kutong Lupa. Yan, anak po yan ni Ernesto Daya. Yung ating kasamahan sa pabahay, si May. Shout out. Magsusunod sila, kagatulong sa akin. Magsasama-sama sila. Pero may papasok. Okay. 6:30 na po ng gabi. At umuwi lang po sila Piwi at saka yung katulong niya. Yung katulong niya. Umuwi lang po muna para kumain. Ang sabi po ni Piwi, tutuloy daw nila tatapusin ditong dingding. Itong double wall. Hindi natin alam kung matatapos na. Pero tingnan natin kung kaya. So yun, hinatid ko na si Riley, saka uwi na siya dun sa kila Ate Tay sa Mami Chari. At ayun nga, nandun na, kasama si Maddie. Ilang araw nang hindi namin nakakasama dito sa bahay si Ate Maddie. Saka si Riley. Si Riley naman kasi, di ba, every Saturday, nandun yan kay Ate Tay yan. Minsan pagka walang pasok talaga pupunta yan. Hindi katulad ni Mati. Bihirang-bihira siyang makitulog sa iba. Ayaw niyang iwan, ayaw niya kaming yung gusto niya sa bahay lang. Dito sa bahay namin. Kaya lang no choice siya. Dahil nga ginagawa na masyadong marumi yung bahay. Wala kaming tulugan. Nakita niyo naman, di ba, yung tinutulugan namin ni Mati, ni Kaylee. Siya sa sala, sa set. Ako naman doon sa lapag. Nagsasapin lang ako ng maliit na parang tiwalya. Tapos yung isang tiwalya, yun ang yun ang aking kumot na hanggang dito lang sa tiyan. Tapos pag kasi yung kumot ko hindi ko makita, nagkalabo-labo na ako saan na ilagay. Kaya hindi ako makapagkumot. O yun, konting taste na lang siguro. Ito kasi actually pwede namang matulugan na eh. Diba? Kaya nga lang, magliligpit pa kami. Liligpit pa uli kami, tapos gigising ng maaga para pagtrabahuhin yung mga trabahador. Hindi katulad kung nandoon nga siya sa kila Ate Tay, silang dalawa, kila Ate Digna, makakatulog sila kahit anong oras sila gustong gumising, di ba? So ito may naikabit ng isang hardiplex. Tuloy-tuloy siguro to. Kaya medyo hindi ko alam kung makakapunta ka uli kami kay Ompong mamaya. Matapos lang, pupunta kami hanggat kaya pa ng oras. Kasi ito nga ginagawa eh. Hintayin namin sila Piwi na matapos yung ginagawa nila o makauwi sila bago kami pumunta doon kila Ompong sa aking kapatid na kaburol. Yan, sana matapos na. Yon, bagitin ko rin na siguro ang bintana ay hindi ko muna lalagyan
dahil may kamahalan ng gusto ko. Sliding kasi gusto namin eh. Sliding. 3 yan. Tsaka yun doon sa baba, syempre dadamay ko na rin kung kaya. Pero priority natin itong sa taas, itong sa dalawang bata. 3 yan, tatlong sliding window. Yan. Hindi muna natin mapapagawa at ilalagyan ko muna siguro ng plastic or ng harang. Sabi kasi ni Gayle, bibili kami ng parang yung lambat na nabibili sa Shopee para lang hindi pumasok yung lamok pero pumapasok yung lamig. Yun, di ba? Para yun nga, para hindi pasukin ng lamok. Tapos iipon na muna, mag-iipon muna ako. Sakaling makaipon, alam ko nasa kulang 5,000 ang isa. Sabi lang sabi nung gumagawa. Tapos kapag nakaipon na ako ng ganon, pwede ko sigurong pagawa na. Pero hindi ko papagawa ng isa-isa. Iipunin ko. Kung kayang mag-ipon, iipunin ko. Para sabay-sabay. Mahirap kasi, isang sukat kasi yan eh. Tapos pa isa-isain mo, baka mag-iba-iba. Mag-iba-iba ng style. Diba? Yun ang bala ko ha. Yun po ang bala ko mga kachokaran. Ako naman po ay nag-update lamang po sa inyo. Kumbaga, pagka ito po ay nakikapit na yung double wall, maaring itigil ko po muna. Kasi kapos na po tayo sa budget. Pero at least nakita po natin na may kinahinatnan po ang ating Merwear Challenge na sa pamagitan ninyo na pagsuporta, yung kinita po natin may kinahinatnan. Yung pong ating kinita na halagang ganon, nabawasan po kasi nga po gumagamit po tayo dito sa bahay. May pinagkakagastusan po tayo. Pero at least po, ito pong pangako ko po sa inyo na yung dalawang bata ay mabigyan ng masarap na tutulugan, kwarto. Ito po, nagawa po natin. At dahil din po yan sa inyo, binabalik ko lamang po yung pasasalamat. Ito pa, yung pong sa nakita nyo ko, ito pa yung flooring. Balak namin bumili nung pinaka dinidikit na parang uso ngayon. Aesthetic ba? Aesthetic. Yung parang pagka ididikit dyan sa flooring na ganyan, maganda. Para siyang plywood ang style niya na makinis. Parang binil. Yan, binil. Tapos dinidikit lang siya. Meron na siyang sariling adhesive na ididikit na lang. Yun order ko kami sa Shopee. Nasa 90 yata isa. 90 pesos isa. Tingnan lang natin. Tingnan muna natin kung magkano ang isa. Nasa magkano ba? 19 pala. Nasa 20 ganyan. 20 pesos isa. 85 pieces. Kasi sinukat na po nung gumagawa sa atin ni Piwi. 85 pieces daw. Lahat-lahat. Sa sukat na yon So times 20 na lang. Times 20 ganon. Yun. Yun muna bibilin po na siguro natin. Kapag may sumobra dito sa hawak ko. Para kung sakali may ilalagay ng gamit dito, kama, hindi na yung tipong ialis na naman para ilagay doon sa sahig, 'di ba? Mas una nating iano yung sahig. 'Yon, yung mga bintana saka na lang. Pintura saka na lang. Unti-unti 'yan. Kapag nagka-budget, tira. Ganun kasi nung dati yung bahay ko. Unti-unti 'yan. Walang platada, nagka-pera, platada, walang bintana, nagka-pera, bintana, walang ganyan, Ito pa ho pala, bukod sa plano namin sa bintana at sa binil, ano po, si paring JP dumaan. Shoutout JP and Meya, dumaan sa balak po natin Durabox muna pala kasi wala na tayong aparador. Yun ang uunahin ko talagang bibilhin, Durabox. So 4 na Durabox na lang po. Ayaw na po nila nung may aparador na ganon. Durabox na lang po na may ganyan-ganyan para doon na lang po namin lalagay yan. Magkapareho po kami bibilin. So 4 po iyon. Yun pala ang itinatabi ko. May nagtabi na po ako ng pang 2 piraso doon muna sa 2 bata. Tapos ipon uli nung pang 2. Yun muna bibili natin. Hindi po muna susunod lang natin yung yung binil sa sahig. Tapos bintana, yan, pintura. Tuloy-tuloy na yan kapag nagkakapera.
kumbaga, isinesave lang natin yung pera natin para dito sa bahay. Yan, ang daldal ko. Thank you. Ito yung sinasabi ko, pinag-usapan namin ni Gail. Ay, sira na. Sinira mo. Hindi, sira yun, nakadikit yun. Magbintang kayo na. Yung parang ididikit lang. Tapos, ganyan, didikit lang po yan para ano? Sa lamok. Sa lamok. Magaling nito. .40 na po ng gabi at pinauwi na po natin sila PV pati yung kasamahan niya. Ito po ang kanilang natapos. Ayan. Sabi ko gabi na tsaka nakakahiya ako sakali bang baka makaistorbo pa sa mga kapitbahay. Yung mga grinder, maalikabok pa. Tapos pupunta rin naman kami kay Ompong sa kapatid ko na yun nga nakaburol. Sabi ko tapusin lang nila yung isang ginagawa. Ito, halimbawa ito. Tapos pwede na silang magpahinga. Gabi na rin naman. Tuloy na lang bukas. Kaya naman nag-overtime si Biwi kasi nga umalis siya kanina, di ba? May ginawang ayuda. So, kinapos yung oras niya para sa paggawa. Kaya itinuloy niya lang. Sabi ko magpahinga na rin para bukas naman namin ituloy. Hindi na kailangan pera, mayaman lang namin. Ay, rapo pa sa rin. Jared, baka matapasin mo yung sila eh. Yung isang milyon lang yun. Sabi ko wala pa eh. Si Ayasin po ang pangalawang anak ni... Ay, napakalala na yata. Oo, yung mutya atak. Hindi, ngayon, kanina. Ulitin mo yung mutya. Siya po ang heredera at may hawak ng bag. Wala. Ito mga pamangking ko rin yan. Eto. Sa mga hindi may hawak ng bag, naglagay ng 500 sa Cellphone? cellphone. Wala nga eh. Nakonsensya ko. Nahuli kasi dahil di ayang Panginom ko sana eh. Ano na? Si Rox, shout out. Yung kada gabi lasing. Naghahanap ng makakainuman. Ayan. Nakauwi na kami. Alauna 40. At ito, inilagay ko muna yung ibang garbage bag dun sa taas. Tapos nagwalis ako dahil sa mga alikabok. At naglalampaso para dito ako matutulog. Dito muna kami kasi kami ni Gaily. Si Gaily dito, di ba? Nasa ako dito. Ano yung parapin mo? Kasi puro alikabok yan. Taste muna. Tapos ang ginhaway dadaloy. So ito yung tinutulugan ko. As nung mga nakailang gabi ang aking kumot ay tiwalya. Ngayon nakakita kami ng kumot. Kinuha kita. Ay, Ayun, nakakita tayo. Hindi kasi ako kumukuha ng kumot. Ito, kinuha na ako ng Gaily at para dahil sa lamok, 'di ba? Open yun. So yun mga kachokaran. Bukas ulit.
good morning mga kachokoran. Puputulin po muna natin ating video muli dahil medyo okay na po siguro, mahaba na. Magiging i-update na lang po namin kayo sa mga susunod pang araw kung ano po ang ating kaganapan dito sa ating pinagagawang kwarto ng dalawa. Sa muli, maraming salamat po. At nakarating kayo hanggang sa dulo ng ating video. Nagigising ko lamang po at hinihintay ko lamang po yung ating mga naggagawa. Ayan. Maraming salamat po kay Idol Japper Sniper, kay Idol Louie, sa ating Team Kapanalig, Sword Farm, Planet Sword, mga kachokarans, OFW, silent viewers, at sa lahat po sa inyo na mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at sa inyong pagtulong dito. Yung pong panonood nyo at pag no skipping ads ay malaking tulong na po para sa atin. So yun, maraming salamat po muli sa inyo at naway lagi tayong safe saan man po tayo naroroon. Hanggang sa muli po natin pagsasama-sama. Mahal ko po kayo. Tara!